Hi everyone, in a few minutes Pastor Josh will come with the open Bible. But before Pastor Josh starts the program, I want to invite all of you who are watching us right now for this special prayer that's going to be happening at 7:30 p.m. tonight here in Cubao, Araneta City. We're going to have 7 pastors, 7 men of God who will cry out together with you. What is the purpose? We're going to cry out for all those who have debts. Yes, you heard correct, debts. Because look at what the Bible says. The Bible says like this: the rich rules over the poor, and the borrower is a servant to the lender. So it means that when you are someone that you are in debt, you're no longer working for yourself. You're working for everyone else that have been borrowing the money. How do you call this? We call this the modern slavery. The slavery that we learned in the past in school, it doesn't exist anymore. That one have been abolished. But what many people, they don't know yet, is that we have the modern slavery. People who they end up working their whole lives for others. To be paying doctors, to be paying school, to be paying shopping, to be paying in the Philippines, Bombay, as you know, what happens a lot. So if you don't want to be including this group of modern slave, if you want to work for yourself, you want to become debt-free, you have this great opportunity. I know physically speaking, it's impossible for you to fix that problem. But God, He made the promises to open the windows of heaven, pour down blessings, and He also promised to rebuke the devourer, the spirit called devourer, the one who destroys the fruits of the works of your hands. And that's why it's so important for you to come tonight. So what can you do? Please prepare a piece of paper. Write down that piece of paper all the debts that we have. All of them, big and small, put everything together and you bring tonight. You're going to surrender upon the altar. Yes, the altar represents God's hands. You're going to surrender to God in the same way that Jesus paid our debts on the cross in order for us to be free from sin. God also has promised to take you away out of poverty, to take you away out of misery. So don't miss this great opportunity. See you mamaya. God bless you. Bye-bye. Naisip mo na ba kung paano mo palalaguin ang pera mo? O di kaya nag-iisip ka ng way para mabayaran ang lahat ng utang mo? Hirap ka din bang i-budget ang pera mo? Or isa ka sa mga hirap makahanap ng trabaho? Meron ka ngang trabaho pero hindi ito sapat para matugunan ang pangangailangan mo at ng iyong pamilya. Alin ka man sa kanila, ikaw ay matutulungan para makalaya sa anumang problema sa iyong pinansyal. Dahil merong paraan para ikaw ay sumagana sa tulong ng salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng direksyon at gabay upang ikaw ay sumagana at makalaya sa anumang utang na meron ka.
po, welcome sa ating Open Bible program natin sa inyo ng Universal Church. Nandito po tayo ngayon para mapag-usapan ang isa na namang mahalagang bagay para sa ating buhay. Alam niyo po ba na bawat isa sa atin ay meron dapat na idea na dapat tayong mag-share ng link ng ating program. Bakit? Kasi kayo po na nanonood sa akin right now, ngayon dito sa isang camera, Yeah, okay, very good. Kayo na nanonood sa amin, I believe na kayo po ay palaging nanonood nitong programa na to at gusto namin na ikalat natin ito. Alam niyo po na importante yung pag-share ninyo ng link para sa lahat. Bakit? Kasi sa simpleng pag-share nyo po ng link, makakaabot tayo ng maraming mga tao. At ano po yung pag-uusapan natin ngayong araw? Pag-uusapan natin yung pinakarason kung bakit ang gulo-gulo ng buhay ng mga tao. Kasi when we talk about kaguluhan, di ba? Parang ang daming kaguluhan na nangyayari. And then, naisip nyo na po ba? Gusto kong sagutin nyo dyan sa baba. Alam ko naman na nag-share kayo ng link. Pero pag-isipan nyo muna and then sagutin nyo rin dyan sa baba sa ating comment section. Bakit kaya, isipin nyo, bakit kaya ang gulo ng buhay ng tao? Kasi pag pinag-isipan natin yung mundo, ang gulo-gulo talaga ng mundo. Pero naisip nyo na po ba kung bakit ang gulo ng mundo? Bakit magulo yung buhay ng tao? Yan ang pag-uusapan natin sa programang ito. Yun po yung reason kaya gusto ko po muna na gumawa ng prayer para sa inyo. Actually, para mas makatipid ng oras, pwede nyo pong buksan yung Bible ninyo sa libro po ng Colossus. Alam nyo po yung Colossus. Colossians po siya sa English. So, pwede nyo pong ihanda doon sa chapter 1. Pwede nyo na pong buksan dyan mula sa verse 16. Yan po yung pag-uusapan natin. Yan yung babasahin natin. Pero bago yung lahat, let's make our prayer bago tayo mag-proceed sa message natin. Pikit nyo po dyan yung mga mata ninyo. Let's enter sa presensya ng Diyos. My God and my Father, in Jesus' name, nandito kami ngayon to ask you, give us guidance, give us direction, para maunawaan namin kung ano yung gusto mong sabihin para sa amin. Maraming reason kung bakit nagdurusa yung mga tao. Pero turuan mo kami na malaman yung pinakarason kung bakit nagdurusa yung mga tao. So, tulungan mo kaming maunawaan ito. Kasi kapag naunawaan namin kung bakit nagdurusa yung tao, maiiwasan namin na magdusa. Maiiwasan namin na mapahamak, maiiwasan namin na magawa kung ano yung kamalian para maging magulo yung buhay. Panginoon, we surrender everything sa iyong kamay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, mga kaibigan, alam nyo po na hindi natin maitatago na gumugulo yung mundo. Diba parang kayo na mas medyo may edad kaysa sa akin. Diba? Mostly, siguro nunod sa akin, mas matanda nga kayo sa akin. Makikita nyo po yung malaking transition ng mundo. Makikita nyo po na yung mundo ibang-iba na sa kinalikihan ninyo dati. I was telling the people na sa panahon natin, minsan kapag we try to remember yung panahon dati, parang napakapayak yung pamumuhay, simpleng pamumuhay. Bakit? Kasi let's talk about yung mga bilihin. Hindi ko po alam kung mga magkano yung pamasahe na inabutan ninyo dati. Like for example, sa jeepney, nung nagkaroon ako ng muwang sa jeep, yung pamasahe noon, ang regular ay 6. 6, naabutan ko yan nung elementary ako 6.
And then sa estudyante, 4 pa nga, minsan 5 piso pa. Mga ganun yung naabutan ko. And then sa bus, 6 yung estudyante, 8 yung regular fare. So, yan yung naalala ko. Maybe sa panahon nyo dati, mas mababa pa. So, makikita natin yung malaking transition. So, when we talk about pamasahe, makikita nyo po na yung minimum ngayon sa jeepney ay 13 pesos na. So, para bang, for example, bigas. Yung bigas, ang mahal na ngayon, halos 60 na. Dati yung 60 pesos natin na bigas. Hindi yan 1 kilo. Yan ay pangulam na. Diba? So, makikita nyo po yung malaking transition na meron yung mundo. Yung mundo parang mas nagiging mas malala na. Yung mundo para bang mas pabagsak na ng pabagsak. So bakit namin ito mini-mention para sa inyo? Kasi we are thinking about yung kaguluhan ng mundo. We are thinking about yung pagiging baliktad ng mundo. At ano yung pinaka-rason nun? Yan ang gusto namin na ipaisip para sa inyo. Actually, kung meron kayong Biblia diyan sa Colossus, sa chapter 1, pwede nating mabasa mula verse 16. Sabi dito po. Sabi diyan na, sapagkat sa pamamagitan niya, okay? Pag-isipan niyan, sa pamamagitan daw ng Diyos, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang, okay? Ginawa sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So makikita niyo po na ginawa daw yung lahat sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So makikita natin sa unang part pa lang, sapagkat nilalang ang lahat ng bagay sa langit. So lahat daw ng nasa langit, nasa lupa, mga nakikita o hindi nakikita, mga trono, o pagkapanginoon or pagiging amo o mga pinuno, mga kapangyarihan, lahat daw ng mga yan ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, anong gusto kong i-explain dito para sa inyo? Ang gusto kong i-explain para sa inyo dito is yung minention dyan na kung hindi nyo maintindihan, para bang ang message dito is yung Diyos, yung may-ari ng lahat. Ulitin ko, yung Diyos, yung may-ari ng lahat. As in lahat. Nakikita mo man, hindi mo man nakikita, nasa langit man yan, o nasa lupa, lahat yan ay pagmamay-ari ng Diyos. Lahat yan, as in, lahat. Isang malaking pagkakamali na isipin ng isang tao na meron siyang pagmamay-ari. Ulitin ko yung sinasabi ko, isang malaking pagkakamali sa isang tao, yung isipin niya na meron siyang pagmamay-ari. Kasi tandaan nyo rin po ito, hindi ibig sabihin na nakapangalan sa'yo yung isang bagay, ikaw na yung may-ari. Yes, sa mata natin, ikaw talaga yung owner niyan. Pero kung ikaw talaga yung owner niyan, dapat sayo yan. Pero ano napapansin natin? Let's think about 100 years from now. Isipin nyo lang. Halimbawa, today, and then magpo-future tayo. 100 years from now. Kamusta ka na? Na ikaw na may-ari ng lupa sa probinsya, ikaw na may-ari, nakapangalan sa'yo. Kamusta na yan? Lahat ng yan. Mapupunta na sa susunod na mga generation. Bakit? Kasi patay ka na. Lahat tayo, pagkalipas ng 100 years, mamamatay na tayo. Mamamatay ka. Okay, siguro hindi pa. Hindi ko alam kung ilang taong ka na, pero kung 50 anyos ka na, hindi ka na aabutin ng 100 years, di ba? 150 years na. Lahat tayo, so mapupunta sa iba. So yan lang po yung patunay na wala tayong pagmamay-ari. Kasi kung pagmamay-ari yan, pag namatay tayo, atin pa rin yan. Pero, di ba, napupunta yan sa next generation, napupunta yan sa mga susunod. Kasi nga, isang proof na wala kang pagmamay-ari
wala akong pagmamayari, wala tayong pagmamayari. So, kailangan nating ilagay sa isip natin na Diyos yung may-ari ng lahat. Okay? So, kung yung Diyos yung may-ari ng lahat, ano pang matututunan natin? So, let's continue yung binabasa natin. Sabi dito, siya mismo ay una sa lahat ng bagay. At sa pamamagitan niya, ano daw nakasulat dyan? Ay nananatiling, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Siya ang pasimula upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. So makikita po natin dito kung bakit, sabi niyo, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. So ang kabaliktaran ng kaayusan ay pagiging magulo. Bakit? Kasi baka hindi siya una sa lahat ng bagay. So ang sagot sa tanong kung bakit ang gulo-gulo ng buhay ng tao, isa lang yung rason. Hindi nila inuuna yung Diyos. Ang problema kasi sa tao is gusto nilang solusyonan yung problema. Okay, para bang walang mali na solusyonan yung problema, pero mali na solusyonan mo lang yung problema. Dapat solusyonan mo yung pinakaugat ng problema. At bakit magulo yung buhay ng tao? Kasi hindi nila inuuna yung Diyos. Hindi nila inuuna yung Diyos. Matuto ka sanang unahin yung Diyos. Hindi lang pagdating sa tithes, hindi lang pagdating sa pagbibigay mo ng something. No, unahin mo yung Diyos sa lahat ng bagay. Kapag una yung Diyos sa buhay mo, maging maayos yung lahat. Kung gusto nyo po ng kaayusan, unahin nyo yung Diyos. Yan ang mapapayo namin para sa inyo. So isulat nyo po dyan sa comment section kung anong natutunan ninyo ngayong araw sa ating Open Bible. At pagpalain po kayo ng Diyos sa Wednesday, sa unang araw ng May, sama-sama po ulit tayo dito, alas 5 ng hapon. Pagpalain po kayo ng Diyos. The Universal Church is also online. Connect with us on our social media accounts. Be updated on our Facebook page. Watch us on YouTube. Check us on Instagram. And if you want to know more, visit our website. All of this just to reach you. You are welcome to the physical and online Universal Church.